Akala ko, normal lang na makaidlip sa klase dahil sa puyat. Pero paggising ko, parang ibang mundo na ang inabutan ko. Tahimik, madilim, at may nakatingin. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Ralph. Isang working student at gabi ang pasok ko sa isang kilalang pampublikong kolehiyo dito sa Maynila. Madalas, kulang ako sa tulog dahil sa trabaho sa fast food at tambak na school requirements. Kaya hindi na bago sa akin ang makaidlip kahit saan, lalo na sa classroom. Pero itong ikukwento ko, hindi ko alam kung bangungot lang ba o totoong nangyari. Basta hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang gabing yun. Gabi ng Webes yun, huling klase namin ay 7 p.m. to 9 p.m. History subject. Medyo boring si Prof. Kalma. Palaging monotone magsalita kaya ang hirap manatiling gising lalo na kung pagod na pagod ka na. Pero mabait naman siya kahit medyo may pagkaluma ang estilo ng pagtuturo. Dahil walang aircon ang building namin, bukas ang mga bintana, ulan ng ulan buong araw kaya ang lamig ng hangin. Perfect pang idlip. Hindi ko na namalayan nakasandal na pala ako sa armchair ko at unti-unting nilamon ng antok. Sa panaginip ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Prof. Kalma habang nagtuturo pero parang nag-e-echo. Parang dumarami ang boses. Parang may mga bulong sa background na hindi ko maintindihan hanggang sa nagdilim ang paligid at bigla akong nagising. Pagdilat ng mata ko, tahimik na tahimik sa classroom. Wala na yung mga kaklase ko. Wala na si Prof. Kalma. Walang ingay kahit mula sa labas ng bintana. Wala ring ilaw. Tanging liwanag ng poste sa labas ang bahagyang nagpapasilip sa loob ng room. Nilibot ko ang mga mata ko. Walang ni isang kaluluwa. Shit! Bulong ko. Anong oras na to? Hinugot ko ang phone ko. Dead bat. Tumayo ako at tumingin sa koridor. Madilim din, walang tao, at tahimik. Kahit ang pag-ulan kanina, wala na. Sobrang tahimik na parang vacuum. Baka naiwan lang ako. Hindi ako ginising. Bulong ko ulit. Sinusubukang hindi kabahan. Pero habang kumukuha ako ng gamit, may narinig akong na parang tulo ng tubig sa hallway, parang sa CR. Isa lang ang CR sa floor na yon, dulo ng koridor. Ewan ko ba kung bakit, pero imbis na umalis agad, nilapitan ko. Gusto ko sanang dumaan saglit bago umuwi. Paglapit ko, biglang sumara ang pinto ng CR. Plug! Wala namang hangin. Napaatras ako. Nagtindigan balahibo ko. Humakbang ulit ako paatras nang may marinig akong mahina. Parang pabulong, parang galing sa loob ng CR. Kinilabutan ako ng todo. Tumingin ako sa salamin sa may gilid ng pinto. May anino. Anino ng babaeng nakalugay. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. At nanigas ako. Saka may parang humaplos sa batok ko. Napalingon ako. Wala. Tumakbo ako pabalik sa classroom. Kinuha ang bag ko at bumaba ng hagdan. Pero habang bumababa ako, parang ang tagal. Parang paulit-ulit yung floor. Yung third floor, parang binabalikan ko ulit. Paulit-ulit. Hindi ako makababa sa ground floor. Nang makalima akong ikot, huminto ako. Pinikit ko ang mata ko. Gisingin mo na ako kung panaginip lang to, sabi ko. Pero pagdilat ko, nasa classroom na ulit ako. Nasa silya. Gising. Pawis na pawis, nanginginig at andon si Prof. Kalma. Pero nakatingin lang sa akin, hindi gumagalaw, walang emosyon. Bigla siyang ngumiti, pero hindi normal na ngiti. Parang pilit, parang masama. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Umiiyak ang mata niya ng dugo. Tumakbo ako palabas paulit-ulit hanggang sa may humawak sa paa ko. Parang kamay na malamig at basa. Tinapakan ko, tinadyakan ko hanggang sa bumangga ako sa pader. Pagdilat ko, araw na. Andun ako sa clinic ng school. May dalawang nurse at si Prof. Kalma. Natulog ka raw sa classroom. Naiwan ka. Nagpanik yung janitor nang makita kang walang malay kaya dinala ka dito, sabi ng nurse. Pero si Prof. Kalma, may benda ang ulo. Aksidente raw siya kagabi habang pauwi. Nabangga ng motor. Dagdag pa ng nurse. Napatingin ako sa kanya. Si Prof. Kalma? Pero kahapon nakita ko siyang buhay. Kausap ko siya. O panaginip lang yun. Biglang napansin ko may dugo sa kwelyo ng polo ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo bang nagising ako o nasa panaginip pa rin ako. Pero isang bagay ang malinaw, may multo sa building namin at minsan hindi lang sila nagpaparamdam. Kinakausap ka rin nila. Hindi na ako natutulog sa klase mula noon. Kahit anong antok, baka pagising ko, hindi na ako gising.